Mr. Anjo Iliana, abay pinakialaman na rin ang issue patungkol sa ABS at sa TV5. Pati ang namayapang direktor ay inuungkat pa nito. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, of course nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay. Let's watch this video yung pinopost ko, ang daming nagbo-views, ang daming nanonood. Kaya ito po ang latest sa showbiz. Thank you, Eminem. As of yesterday, ay ang TV5 ay nakipaghiwalay na sa ABS-CBN. Hiwalay na sila? Hiwalay na. Kung matatandaan nyo, nawala ng tahanan ang ABS-CBN, hindi po ba? Tapos sila ay nakikitahanan na lang sa GMA tsaka sa TV5. Wala pwede bang Galaxy, Eminem? Nakikitahanan na lang sila. Thank you, Eminem. Ngayon, kahapon, dahil hindi daw, ito yung nasa news lang, dahil hindi daw nagbayad ng 1 billion na dapat ay ibabayad sa TV5. What? Nagalit ang TV5 at ang sabi ay wala na. Hanggang December 31 na lang ang mga show nyo. Tatamaan yung dahil ABS yun, yung Batang Quiapo ay pinapalabas sa Channel 5. Kaya kung hindi maayos ang problema ng Channel 5 at ABS-CBN, kung hindi maareglo yan at tuluyan ng sabihin ng TV5 ayaw na namin sa inyo, yes, 1 billion po. Actually 900 plus lang, ni-round up na lang sa 1 billion. Pag hindi po naayos yan, hindi naayos yung kasi nasa pag-uusap din naman yan hindi lang naman pera-pera yan. Kunyari, sabihin ng ABS na hindi, pasensya. Kasi ang alam ko, sabi ng ABS, nagkakaproblema rin sila sa collection. Laki naman ang utang, 1 billion. Ewan ko kasi kabebenta lang nung lupa nung Kaya nga lupa ng ABS ang mahal mo. Sa Ayala, gagawin Ayala Mall yung dating ABS agent sa Mother Ignacia. Siguro sabi ng TV5, according po kay Mr. Anjo Iliana, napapansin daw di umano nito na kapag daw patungkol sa showbiz ang kanya pong mga banat sa TikTok, talagang marami po siya mga viewers. Kaya naman ipagpapatuloy niya na mukhang siya na ang papalit kay Manny Christopher Min at saka kay Mr. OG Diaz, dahil ultimo issue patungkol sa ABS-CBN at TV5 kung saan naroroon ang TVJ at Itbulaga ay nagsalita rin siya patungkol dito, So, para lang po sa kaunawaan ng lahat, ano nga ba ang buod ng sitwasyon, dahil kinumpirma ng ABS-CBN noong December 4, 2025 na natanggap nito ang notice of termination mula sa TV5 kaugnay ng kanilang TV Content Supply Agreement. Ayon sa TV5, ang dahilan sa pagtatapos ng kasunduan ang umano'y pagpapaliban sa pagbabayad ng ABS-CBN ng kita o revenues na aabot sa 946,000.16 million hanggang October 30, 2025. So parang konti na lang magwa 1 billion na to. TV5 sinasabing ang matagal na delay ng payments at hindi pag-remit ng kabayaran ay naging material burden. Nakaka-epekto raw na raw sa kakayahan nitong bayaran ang sariling empleyado, talento at partners. Para sa ABS-CBN, itinanggi nila na sinadyang ipinagpaliban ang bayad ayon sa kanila ay severe financial constraint dahil sa pagkawala ng franchise noong 2020 at humihingi pa ng dagdag na panahon para ayusin ang issue sa loob ng 30 days na ibinigay ng TV5.
Bagamat nakaharap sa pagsubok ang ABS-CBN ay mananatili silang in the service of the Filipino at hahanapin ng ibang paraan para maabot ang audience kahit maputol ang partnership sa TV5. So, yun po yung nangyari. So, which means, totoo pala talaga ang mga chika na may ganun kalaking utang, no? Ito pong ABS-CBN sa TV5 at magkakaroon na nga sila ng split. So, ibig sabihin, totoo rin yung mga issue na this coming January 5 or January 2, if I'm not mistaken, to be exact, maaalis na din po ang Batang Quiapo, isa sa pinaka-longest running na prime time, no, na ito pong kanilang itong teleseryeng ito na medyo matagal na rin. Pero aside dito sa chikang ito, may chika pa si Mr. Anjo Iliana patungkol sa isang batikang direktor na pumanaw na. Panoorin natin. Mga traidor dyan sa loob na maraming binenta dyan sa loob sa loob ng Itbulaga. Ewan kung alam ng boss. Ako kasi tahimik lang ako. Tahimik lang ako dyan. Ayan na sila, mga feeling bitter daw ako. Wow! Thank you. Sino nagbigay nun? Feeling bitter daw ako. Naku, baka pag kinuwento ko sa yung mga kalokohan dyan sa Itbulaga, magsara yung istasyon. Kaya, tama na yung tahimik na lang ako. Lalong nanggigil ang ilan sa mga netizen at ilan sa mga followers at mga tagahanga ng TVJ at ng Itbulaga dahil sa ilang mga aligasyon at mga statement na inilalabas ni Mr. Anjo Iliana sa kanya pong TikTok account, no? So, ang isa sa pinaka sinasabi ng netizen na maaaring ito po ay idadagdag dun sa kaso na cyberbullying na ginagawa niya po under the management of Itbulaga. So, meron po siyang sinasabi dito na during the time of Mr. Bert De Leon, si isa po yan sa mga direktor ng Itbulaga at siya po ay namayapa noong taong 2021. So, sinasabi niya na meron daw mga binenta, no, dito at sinasabi niya rin na possible na ito raw po kapag inilabas niya lahat ito raw magiging cause para magsara ang Itbulaga. So, sa isang comment po dito ng isa sa mga netizen, sinabi niya dito yung kanyang opinion patungkol sa anong abang tunay na dahilan, bakit ba ganito yung nagiging attitude nitong si Mr. Anjo Iliana towards Itbulaga. Sabi ni Master Ball, sabi niya, ito ang mga dahilan bakit galit na galit si Anjo sa TV5, Dabber Cats at damay pati Itbulaga. Una, yung naging issue nilang magkakapatid na hindi daw pinagtanggol ni Tito Sen kay Rapi Tulfo. Mahirap ipagtanggol lalo na kung guilty. Pangalawa na reason is inggit sa narating ng Itbulaga lalo na sa mga Dabber Cats. Gumanda kasi ang run ng Itbulaga nung nailipat sila sa TV5. Tapos kay Jose Manalo, inggit din siya, kaya galit na galit siya. May mga dahilan bakit tahol ng tahol yang si Anjo sa social media. Puro paninira, akala niya kasi di na makaahon yung Itbulaga simula nang naging issue sa mga halos-hos na kinampihan ni Anjo. Tahimik sana buhay ni Anjo kung hindi na siya nakisawsaw sa issue noon sa mga halos-hos. Kaso itong si Anjo mula mukhang pera, nagpabayad sa mga halos-hos para siraan ng yung Itbulaga, TVJ at buong Dabber Cats. Pera-pera na lang talaga kaya Anjo, kapalit ng dignidad at buong pagkatao niya. Ayan. So parang sinasabi dito ni Sir, ng isa sa mga netizen or viewers po natin na parang nabayaran si Anjo para siraan, ano. Pero para sa aking opinion na, parang medyo hiwalay, no, ito pong mga ganitong issue kasi parang ngayon po kasi ang halos-hos, may malaki pa rin po silang pagkakautang dito po sa GMA mula po nung umalis po ang TVJ dyan. According to GMA, malaki talaga yung kanilang balanse, no, nung umeere pang Itbulaga dyan. So, kaya naman, I think, parang it's,
Parang kung isipin natin, hindi naman mag-spend siguro ng ganyang pera ang mga halusos para lang siraan ng Itbulaga. Kasi para saan pa? Kasi nanalo na sa kaso ang TVJ eh. Ano pang mapapala nila para sirain? Eh, alam naman natin na kahit anong sira nila dito, di naman nila na masisira yan kasi kumbaga parang ano na talaga yan, nakatatak na sa tao yung Itbulaga at ang TVJ. So, inaasahan natin na mas papatong pa, no, at mas dadami pa yung mga kasong isasampa dito kay Mr. Anjo Iliana. So, abangan natin yan. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.